Iba na naman ang gagawin natin ngayon. Ay magwo-walking instead na pupunta ng gym kasi nakapunta na ako ng gym kahapon. I like this. Gusto kong ganito guys, nature. Of the content lang na nakapunta ako dito. Yan, Uy! Hello boys and girls of YouTube! Good morning, good evening, or good afternoon, good evening. Welcome na naman po sa isang panibago na namang video. Iba na naman ang gagawin natin ngayon. Tayo ay magwo-walking instead na pupunta ng gym kasi nakapunta na ako ng gym kahapon. It is Monday, April 20, 2026. Lang ako dito. Lalakad-lakad, walking para exercise na rin. So, ito yung kasama ko ngayon. So, medyo lumamig na naman dito ngayon guys. Dito pa rin sa North Carolina. Nung mga nakarang araw, mainit na. Kala ko yun na. Tapos ngayon medyo lumamig na naman ulit. So, kaya naka-hoodie na naman ako ngayon. Dito ako magsisimula guys. Tapos, iikutin itong buong complex ng apartment. And, tingnan natin sa isang oras kung maikot ko itong buong apartment sa isang oras. So, ngayon ay 11:41 na ng umaga. And, let's go. Dito ako sa may Aspen Ridge Court. Oh, ito pala Cedar Crest Road. May nakalagay na private kasi ito ay private na na community. So, hindi to pwedeng gawing public road. So, ang makakapasok lang dito is yung mga resident dito sa loob ng complex. May pwedeng mo pumahon. Hindi naman to gated eh. Pero hindi mo pwedeng gawing public access tong lugar dito. Like, dadaan ka dito na parang yun nga, yung parang public na gawin mong ruta to. At saka magpa-park ka dito. May information yung mga residente dito tungkol sa mga yung sa mga information na sasakyan nila. Pag once nakita kayo ng management dito na nagpa-park kayo tapos yung sasakyan nyo ay hindi belong doon sa resident, yung plate number makikita naman yung plate number na wala din doon sa nila, sa records nila, ipapato nila yan or titikitan kanila. So yan guys, bangko, maliit lang na bangko yan. Parang yung bangko na yan Piedmont Advantage yung pangalan ng bangko. Parang dito lang yan sa North Carolina. Tapos pakonti-konti lang yata yung mga branch niyan dito sa North Carolina. So ikot ako dyan kasi na yan dead end na yan dyan Then ikot ako dyan pabalik dito. Tapos lalabas ako dun. Sa Burke Mill Road. So ayan, again kanina 11, ngayon ay 11:44 na. Nagsimula ako 11:41. So ayan guys. So ito lang yung dala ko ngayon. Isang Gatorade Zero calories, zero sugar. Ito first time na ginagawa to guys. Regularly kong ginagawa to kada linggo. Sa isang linggo, dalawang beses sa isang linggo. And the rest nun doon ako nag-exercise sa gym. Kahit yung simpleng lakad lang nakaka-boost na ng nakakabuhay na ng dugo. May konting talaga, yung nagpa-pump talaga yung puso mo.
And ayan. So nandito na ako sa may dead end, guys. Tingnan ko. Alam ko parang may kalsada dito, parang off-road na ano, parang ano, trail. Ko parang ito eh. Ay, wala. Doon lang pala. Yan. Ano rin, mapupuntahan rin natin yan doon sa dulo ng ano na yun, apartment na yun. So, yeah, balik na lang ako dito. And yan, lalabas ako ng complex ng konti. Tapos iikot na naman. Then yeah, bahala na. Wala naman kasi akong ano, wala akong pattern kung yung sa araw, yung pag nag-walking, wala akong ruta na sinusunod na dapat ganito pagkasunod dito, parang ganyan. So kahit saan lang, kung anong maisipan. Yun nga, galing dito lalabas ako ng complex ng konti. Then, yeah, hanggat abutin ko dun sa pinakadulo ng complex apartment. And, yeah, hoping for good, guys. Parang mainit na yung pakiramdam ko. Yung palakad-lakad na, ano, simpleng palakad-lakad lang. Na malaki na rin yung tulong. Ngayon ay 11:48. Balik na tayo dun sa ano, sa dinaanan ko. Dito lang din ako kanina, pero hindi ako babalik dun kung saan ako nagsimula, yung sa may Cedar Crest. So dito ako lalabas ng complex, tapos lalakad dun, tapos papasok ulit, and then yeah, from there tignan ko naman kung saan ako dadalhin. Yeah, ito na yung palabas, guys. Palabas ng complex. So dito yung papasok, dun yung palabas na kung sa sasakyan. Yan, mga ano yan. Yan yung may plaza, yung may Academy Sports, tapos may mga restaurant, may coffee shop. Yan, dito lang sa labas. Yep. At ako'y tatawid dito. Let's tawid tayo sa tamang tawiran para iwas disgrasya. Yeah, so ito na yung labas ng complex, guys. So nandyan yung Academy Sports, and yeah, yung kabuuan ng plaza nandito lang sa tapat lang ng complex. So malapit lang ano. Tapos dito malapit lang yung dito yung Costco, saka yung Sam's, magkatapat lang sila. Yeah, it's about 3 minutes drive lang doon sa ano, dito sa kabila. And yeah, convenient dito sa lahat, guys. Kaya yeah, nagustuhan rin namin dito yung location. And yeah, so far so good. Peaceful naman dito, guys. Wala naman kaming naririnig na kaguluhan dito. Yeah, paminsan-minsan or ang tawag dito, madalas nakakarinig kami ng mga emergency vehicles tulad ng fire trucks, police cruisers na dumadaan dito, or doon sa unahan. Naririnig namin palagi na may mga dumadaan dito, pero dito naman sa loob ng apartment complex wala kami naririnig ng mga kaguluhan. May pumapasok lang ng mga emergency vehicles dyan, pag yung may mga emergency lang doon sa mga isa sa mga residente dito, kasi dito marami na ring mga matatanda na ano, na mga nakatira. So alam mo naman yung mga matanda, minsan may emergency and kailangan nila ng medical attention. So ayan, pero kaguluhan wise wala. So ayan, guys,
yung ano, Academy Sports. So yun yung yung ano na yan. Yan ay hotel. Ano ba pangalan? La Quinta yung pangalan ng hotel. So ito mga restaurant, tapos may mga restaurant doon. So so ito yung parang main entrance ng complex, guys. Tapos dito yung office. Diretso na lang ako dito. Kasi may ano dito. Mapuputol lang konti yung tawag nito, ito yung lakaran. Ito. Putol siya dito ng konti, tapos lalakad ako din sa grass papunta doon. Tapos meron namang ano, simentadong lakaran. Dito na lang ako dadaan siguro. Mas safe pa. Hindi tayo pwedeng dumaan dyan kasi pagdating doon may bahay. Baka masita tayo dyan. May bahay dyan, oh. Private na bahay din. Ano na, guys, it's 11:55. It's been more than 10 minutes na. It's more than 10 minutes na tayo naglalakad. And ramdam ko na may ano talaga na yung resulta ng walking. Alam niyo na yun. So walang ano dito, guys. Delikado. Pag naglakad ka dito, delikado kasi walang yung katulad ng kanina, simentado na lakaran. Kaya titingin-tingin sa likod kung baka may sasakyan na nawalan ng control na. Siyempre, di ba? So, guys. So, doon na naman sa unahan, meron na naman. Pag naglalakad ka sa mga ganito, katulad sa Florida kasi, meron talaga silang mga standard na simentado na kung saan ka maglalakad. Dito kasi wala masyado. Hindi dito lang sa may mga private area, pagkatulad nito, tapos putol pa. And pag naglalakad ka sa mga ganun na hindi yung sa gilid ng kalsada, parang mapapagkamalan kang homeless. So ito, part pa rin to ng complex dito. Dyan yung garbage area kung saan kami nagtatapon ng mga basura. So labas na to ng complex. So pagdating dyan sa unahan, merong parang pasukan. Yun yung isang entrance. And pwedeng iikot. Papasok ako dyan, tapos dyan patuloy yung ikot ko dito sa complex. So 11:58, guys. And 3 minutes after nung nag-update ako dun sa unahan. Maganda yung maganda din talaga yung benefits ng walking. Kasi maganda din naman yung jogging kasi mas maraming calories na nababurn in shorter time, and syempre mas mabilis. Pero naman yung sa walking naman, mas sustainable siya at saka consistent. Kasi pag yung consistency yung magagawa mo pa kinabukasan, kahit araw-arawin mo magagawa mo, pero yung jogging hindi mo maaraw-araw kasi nandun yung pananakit ng katawan, and parang prone ka pa sa injury kasi nga mas mabilis
yung galawan mo. Hindi katulad dito sa walking. Yan, pa-chill-chill lang. Tapos maramdaman naman talaga din yung ano, yung parang buhay na buhay yung dugo mo, di ba? So parang yung puso mo rin tumitibok din ng ano, ng mabilis yung heartbeat mo. And yeah, sustainable siya. Mas tawag nito, consistent pala yung hinahanap kong word. Yeah, kakasabi ko lang kanina, nakalimutan ko na agad. Yeah. So pumasok na naman ulit ako dito, guys. So yeah, tuloy-tuloy yung ikot. Ayun, guys. So yeah, sustainable dahil easy lang kasi malayo ka sa injury, malayo ka sa sakit ng katawan. Marami yung pananakit ng mga kasukasuhan, lalo na pag yung mga nagkakaedad na. Yeah, walking lang talaga yung advisable para sa kanila. Yeah, katulad ko. Both yung ginagawa ko. Kasi yung ano naman, yung sa maganda naman kasi sa jogging, may exercise yung ano mo, yung cardio. Yeah, yung dito naman sa walking may exercise konti, pero yung sa jogging, yeah, mas ano talaga yung mas parang effective yung pag gusto mo yung cardio exercise na parang yung puso mo na, kasi yung puso parang muscle din yan na kailangan mong iunat. Yeah, kailangan mo rin na palakasin yung puso mo. So yung jogging, yun yung maganda doon. Yeah, ikot tayo dito. Diyan, ito yung tinuro. Ano na ngayon, guys, 12:03 na ng tanghali. So ito yung tinuro ko dito, yung dulo ng apartment. Parang may trail yata dito. Yeah, subukan natin puntahan. Tingnan natin kung anong meron at kung hanggang saan siya. So ito na yung kaduluduluhan. Parang ito yung south part ng apartment. Yan. Tapos ito, ikot lang to dun. Kung saan ako dun yung pumasok ngayon. Parang less than hour ko lang may ikot to ngayon. Yan, tapos may mga bahay-bahay dyan sa kabila. Yan, guys. Ihip ng magandang oxygen, guys. Nature. So hindi ko lang masyado ipapakita yung mukha ko, guys, kasi mas kailangan yung makita kung anong nakikita ko. Di ba? Yan, hindi nyo kailangan makakita ng pangit na tanawin. Yan. Ito ba eh. Yan, yung kailangan nyo makita is gaano kaganda tong dinadaanan ko. Right. Okay, guys. Oh, yan, may mga ibon, oh. Yan yung parang, ang tawag dun, yung parang klase ng mga dove. Ako lang naman kung makikita nyo dito. Yan, makikita ko dito eh. Saan ba yun? Ayun, oh. Yan, alam mo yung naririnig nyo sa bukid. Ayan. Alam mo yung mga naririnig nyo sa bukid na na ibon na parang gumagan. Yeah, yan yun. Ano ba ang tawag dun? Klaseng dove yan. Yeah, lagay nyo sa comment section kung anong klaseng dove yan. Yan. So yan yung naririnig nyo sa bukid. Yan. Diba, ang ganda, guys.
Pag gusto niyo mag-relax, yeah, punta lang kayo sa mga ganito. Yeah, kasi yung green color ay yun yung nagpaparelax sa inyong mata. So syempre yung mata ay yun yung bintana nyo sa inyong katawan. And yeah, so galing doon mapupunta sa utak nyo. So syempre yung utak nyo ay marirelax pati buong katawan nyo. Kasi yung utak nyo nagbibigay ng signal yun sa buong katawan. So maganda pakiramdam ng utak is maganda rin yung pakiramdam ng katawan. Or magiging maganda rin yung pakiramdam ng katawan. Yan. So tuloy tayo dito kung ano meron dito. Aba, parang may ano dito guys. Oh, basically likod lang to ng apartment. Parang may pit dito. So dito yung parang ano. Yeah, first time ko lang nakapasok dito guys. Parang dito lumalabas yung sewage ng buong apartment, ng buong complex. Tapos yeah, dyan pala lulusot yan. Ano? Yeah, hindi na tayo pupunta dyan guys kasi ano, parang mabaho. Madumi, syempre sewage yan. Akala ko anong meron na dito. Yan, lalim. Yeah, parang ano yata yan, yung kung saan yung ano, yung parang dyan hinihigop lahat ng dumi. Tapos siguro ano yan, parang filter siguro yan para paglabas dito medyo ano na siya, less na yung dumi na lalabas dyan. Tapos paglabas na dun sa city sewage, yeah, hindi siya nakakabara. Yeah, baka yun. Yeah, tingnan natin kung anong meron dito guys. Yeah, tuloy. Ang lawak pala dito. Wow. Yeah, it's a creek na galing dun sa sewage. Yeah, malapit lang din dito yung sewage treatment guys. Babalik na tayo. Yeah, dyan lang sa unahan. Pag napadaan kami dyan, ang baho. Kasi nga pag nagtitreat sila dyan, ayan, parang lumalabas yung amoy niya. Yeah, balik na tayo. Yeah, parang amoy berry. Parang ano to, mabango. Amoy berry siya. Yeah, I don't think na may wild animals dito. Siguro may deer dito pag gabi. Kasi yung mga deers na lumalabas yun pag yung ano na, yung magdidilim na. Oh, parang may ano pa dito, daanan pa oh. Yeah, parang dinadaanan ng tao. Ayan guys, so ang deers meron dito. I don't think na may mga bear at saka wolf. Bihira lang yung wolf. Yung mga wolf nandun na talaga sa mga pinaka-remote na mga area. Coyote siguro meron pa. Yung coyote nang atake din ng tao yun. Yeah, kaya pag nandito kayo sa mga ganito sa Amerika, yeah, respetuhan na lang. Yeah, kung anong nakikita nyo, pag nakakita kayong deers dyan, tignan nyo lang, huwag nyong saktan, huwag nyong batuhin, huwag nyong barilin kaagad. Kasi merong ano dito, merong tamang lugar para gawin yon. Hindi yung basta-basta dito sa malapit. Yung malapit ka sa mga bahay, tapos doon ka mag-hunting. Yeah, illegal yan, bawal yan. Yeah, so pag may nakita kayo, respetuhan. Pag may nakita kayong kunyari katulad ng mga coyote, siyempre atakihin kayo ng mga yun. As much as possible, lumayo-layo na lang kayo. And wag nyo silang galawin, wag nyo silang galitin. Yeah, dahan-dahan na lang kayong lumayo.
Yeah, kasi teritoryo nila to eh. Yeah, bahay nila to. Siya. Katulad lang din nung sa ano, sa mga bears. Yeah. Kahit anong hayop na makikita nyo dyan, wild animals. Yeah, wag nyong saktan, wag nyong galawin. Yeah, hindi katulad sa Pilipinas, pag may nakita, babarilin tapos titirahin ng tirador. Yeah, dito kailangan mong nire-respeto yung mga yon. Pine-preserve nila yung mga yon dito. Yeah, kasi dito yung mga tahanan nila eh. Yeah, sana may makita tayong deer dito. Yeah, maganda dito guys, oh. Nice. Nature. I like this. Yeah, gusto kong ganito guys, nature. Yung sa Florida, kami ni Mrs. Pumasok din kami sa ganito isang beses, kaso ang init. Ang init tapos malamok. Dito mainit dito. Ngayon dito medyo okay pa kasi may kalamigan, so hindi pa siya masyadong malamok. Siguro pag uminit na to, summer comes, siguro mainit din to dito, malamok at maraming mga insekto. Yan. Sa ngayon maganda lang talaga siya ngayon guys. Right, di ba? Parang sarap ng simoy ng hangin. Yeah. Papakita ko lang din yung mukha ko dito guys para for the sake of the content lang na nakapunta ako dito. Yan, uy, may deer oh. Yan, ayan, perfect, my deer. Ayan oh, tingnan natin ah. Saan na ba yan? Ayun na. Ayun. Yeah, dahan-dahan tayo guys kasi nabubulabog yung mga yan pag may narinig na footsteps. Yeah, masyado silang sensitive. Yung mga tingnan mo, nagre-react na siya, di ba? Yan mo. Titingin-tingin na siya. Yeah. Malayo ako sa kanya guys, pero yan mo. Yan, nakikinig lang. Yan, nakita na ako. Yan. Yan o. Alam niya na nandito ako. Ayos. Ayun, tumakbo. Na. Nakita niya ako. Kala niya siguro baril yung pero nakunan ko siya ng picture. Yeah. Akala niya siguro baril yung dala ko. Ayan guys. Yan din ang magandang ang kinagandahan pag nandito ka sa mga gubat. Yeah. Sana lang wag ako dito ng makaapak o tawag nito, maka-encuentro or makasalubong ng ahas. Yeah. Yeah, may ahas din dito guys sa Carolina. Yeah, mga pa nga dito, may mga rattlesnake pa nga dito sa Carolina. Yan. So, yan, tumakbo na. Siguro nandyan lang sila sa baba. Diyan sila natutulog at diyan sila may bahay sila diyan. Kasi nasa ilalim lang ng mga kahoy yan na nakatira yung mga yan. Yeah, pag gabi marami yan siguro dito. Naglalabasan yan. Yeah. Ayoko na rin pumunta dito pag gabi. Yan, pag madilim. Baka mapagkamalan pa tayong magnanakaw dito eh. Yan, may bahay kasi dyan. Yan. So, ayan guys. Babalik na ako guys. Balik na ako kung saan ako nanggaling. Uwi na rin siguro ako. Yeah, so yeah, patuloy yung walking. Masaya na rin ako. May nakita akong deer. Ayan. Yeah, mas maganda pa dito guys pag tumambay ka sa mga ganito. Yeah, dalhin ko nga minsan mga bata dito sa si Mrs. Yeah, wag lang tayong tumingin diyan sa may may sewage. Yeah, maganda pag tumambay ka sa mga ganito guys, mas relaxing. Walang tao kaysa doon sa tumambay ka doon sa maraming tao. Parang
Awan ko ba, parang awan ko ba, parang mas malapit ka sa stress. Yeah, dito lang guys. Yeah, magano muni. Yeah, ano din to, magandang exercise din to na tinatanggal mo yung stress mo sa katawan mo, sa utak mo. And ayan. So I don't think na may mga pollens pa. Wala naman akong nararamdaman na katin ng pangangati sa mukha ko or sa mata ko, saka sa ilong. First time kong pumasok dito. Kasi noon nakita ko lang to dito, yung may parang entrance. Tapos yun nga, sabi ko one day pupuntahan ko yan. So this is the day. So yun, babalik na nga ako guys. Nakakangalay. Maraming mga kahoy dito na pwedeng pwedeng sunugin. Wood fire. Ayan. I hope wala ring bahay ng bubuyog dito. Ayan. Kasi kahit nung dun pa kami sa Pilipinas, nung bata pa ako, mahilig talaga kaming mahilig na kaming magpapasok-pasok sa mga liblib na ganito. Tapos doon kami naglalaro. Then doon kami yung mga laro namin doon, mga gira-girahan. Tapos alam mo yung sa Bisaya, yung palwa. Nagpapadaos-dos kami sa baba. Masaya yung kabataan namin nun. Pero ngayon wala na ngayon yun. I don't think na meron pang ganun. Guys, na-stuck na ako dito guys, kasi maganda talaga dito. Babalik kami dito ng mga bata saka si Mrs. I love nature. Uwi na lang ako. So galing dito, uwi na ako straight pauwi sa amin, sa bahay. Pwede pa sana akong ikot dun sa kabilang lane. Kaso anong oras na? It's 12:23. Parang sob na ako dun. And nagustuhan ko yung sa loob dun. Kaya na-stuck ako dito na-stuck ako dun sa gubat. Lalo pa nakakita ako ng deer. Lalo napatambay tayo dun. So ayun, go home straight na lang. Kasi maya susunduin na naman yung mga bata. And andyan yata si Coco, yung sakyan niya. Susunduin na naman yung mga bata maya. Siguro may time pa ako magluto ngayon. So ayun, solve na ako dun sa nakita ko ngayon guys. Anong dinanas ko dun ngayon. So malamang yung iba sa inyo ayaw ng mga ganyan, pero ako mas gusto ko yung ganyan, forest, malayo sa sangkatauhan, equals stress free. Yan. So ayun guys, so salamat sa mga patuloy pa rin nanonood, and sa mga sumusuporta. Yan, hope di kayo magsawa at tayo ay madadagdagan pa. So ito na naman ay isang panibagong upload na naman. Alright, so guys, hanggang dito na lang, bibitawan ko na kayo. And ingat-ingat sa inyong lahat dyan. Patuloy pa rin, keep going, keep life going. So at ako'y magpapatuloy din pauwi. Alright guys, so salamat, and see you in the next videos. Peace. Salamat, and see you in the next videos. And peace.